Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang lalaki at ang babaeng nag-asawa, ngunit ang lalaki't babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kaniyang kasaysayan, hingil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kaniya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangangahas na magtanong sa Kaniya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Ang buong buwan po ng Nobyembre ay iniaalay natin para sa mga yumaong Kristiyano. Kasama po dito ang lahat ng ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na pumanaw pa. Kaya naman noong una at ikalawang araw ng Nobyembre, sa tradisyong Pilipino, nag-alay tayo ng mga panalangin at mga pamisa para sa kanilang mga kaluluwa. Ano po ang ibig sabihin ng ginagawa nating ito? Simple lamang, tayong lahat ay umaasa na hindi kamatayan ang kanilang huling destinasyon at hantungan. Umaasa tayo na ang kamatayan ay isang estado o hakbang lamang upang makatawid sa tinatawag nating buhay na walang hanggan, nangangahulugang may pag-asa pang naghihintay sa atin matapos ang ating pakikipagtunggali sa buhay natin dito sa lupa. At ito po ang pinakatema ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinabi ni Jesus Nazareno, ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Uulitin ko po, sinabi ni Jesus Nazareno na ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Maliwanag na sinasabi dito, hindi hangad ng Diyos ang kamatayan, kung hindi ang buhay. Hindi nalulugod ang Diyos sa ating pagpanaw dahil siya po ang Diyos na pinagmula ng buhay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Siya ang Diyos na walang simula at pinanggalingan. Kaya po, wala rin siyang katapusan at siya ang Diyos na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang pagkabuhay na mag-uli ay pinatotohanan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Subalit kung inyong mapapansin, ang mga Saduseyo hindi pinaniniwalaan ang muling pagkabuhay. Kaya nagbigay sila ng isang sitwasyon na kung saan ang 7 magkakapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang bawat isa na hindi nagkakaanak. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, kapag ang isang babae ay naging balo sa kaniyang asawa at hindi nagkaanak, may responsibilidad ang sumunod na kapatid na lalaki na pakasalan ng babae upang magkaanak. At kung sakaling mamatay uli ang lalaki, ang susunod niyang kapatid ang pakakasal sa balong babae hanggang ito ay magkaanak. Ngunit sa sitwasyon na binigay ng Saduseyo, 7 lalaki na ang napakasal sa babae, silang lahat ay namatay. At ang tanong nila, sino ang kikilalaning asawa ng babae pag-akyat sa langit? Dahil ang babae nga ito, napakasal na sa 7 lalaki na magkakapatid. At anong sagot ni Jesus Nazareno? Ang pag-aasawa ay hanggang sa lupa lamang. Pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay magiging magkakapatid. Dahil tayong lahat
ay magiging ama ng Diyos na kataas-taasan. Uulitin ko po, ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na sa ating muling pagkabuhay, pag-akyat natin sa langit, tayong lahat ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating relasyon sa langit, tayong lahat ay magkakapatid at iisa ang ating Diyos, ang ating Diyos Ama. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panawagan sa atin, huwag nating sayangin ang ating buhay sa pag-iisip at paggawa ng masama dito sa lupa. Huwag natin sayangin ang ating buhay sa paggawa ng walang kahulugang bagay. Mahalaga ang ating buhay. Sagrado ang ating buhay. Mahalaga ang ating mga kaluluwa. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang mamatay. Nilikha tayo ng Diyos upang mabuhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang gantimpala na ating kakamtin kung tayo ay magiging tapat sa ating paggawa ng mabuti at tapat sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.